Hello po! Happy summertime pa rin po sa inyo at malapit na pong matapos ang ating summertime. 8 days na lang, September na, Pasko na. Magpapasko na, I mean. So, we'll proceed po sa ating mga normal na activities sa church. So, natapos na rin po ang ating maikling bakasyon sa Christ in You EU, na isang Sunday na wala po tayo. And now, we'll proceed po sa mga normal activities po natin. So, ang ating unang mentoring after this summer ay yung pinamagatan po siyang malapit na. Bakit malapit na? Kasi dito malapit na mamatay yung sumulat ng ating pag-aaralan na si Pablo po, na makikita po natin sa 2 Timothy 1, chapter 4, verse 1 hanggang 7. So, ang sabi ng ating punong talata sa 6-7, As for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. Malapit na ang kamatayan ko. Bibitayin na po kasi dito, husagan na po siya. I have fought the good fight, I have finished the race, and I have remained faithful. Napakagandang mga kataga, pagpapaalam, pananalita ng isang taong nakatapos na ng kanyang race, ng kanyang panawagan, natapos na ang kanyang mission. I have fought the good fight of faith. My death is near. So, before ng kanyang kamatayan, may 7 siyang tagubilin sa mga talata ng ating babasahin, ibinigay kay Timothy na kanyang disciple. So, bago yun, very striking po yung sa verse 1 na sinabi niya, babasahin po sa inyo, I solemnly urge you in the presence of God and Christ Jesus, who will someday judge the living and the dead when He comes to set up His kingdom. So, sabi niya, I'm very sincere dito sa sinasabi ko. Yung po ibig sabihin ng solemnly, marugdog, malalim, yung kanyang pagnanais, habang sinasabi niya ito, I solemnly urge you in the presence of God. Nandun ba yung presence ni God, ni Jesus sa oras na yun? Wala. Pero, He is so much aware dun sa presensya ni Lord sa kanyang buhay. Bilang isang Kristyano, dumating po tayo sa punto ng ating maturity na lagi nating acknowledge si Jesus, si God ay kasama natin, nandito siya. That whenever we speak in the presence of God, sinasabi ko sa ito, wow, ang ganda po nun. And then, yung unang kanyang tagubiling kay Timothy, sabi niya, sa verse 2, preach the word. So, ito po isa sa mga unang panawagan po ng hindi lang ng pastor, kundi ng bawat isang Kristiyano na matutunan natin ipangaral, i-share ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao. They need the truth. They need the Word of God. Kaya nga po, sino po yung gagamitin ng Diyos? Yung yung nasa labas ba ng church o yung nasa loob ng church? Of course, tayo po yun. So, let's be bold in preaching the Word of God. And then number 2, sabi niya, be prepared whether the time is favorable or not. Or sabi sa ibang wika, in season and out of season, i-preach natin yung salita ng Diyos. Ano mong pakiramdam, may sakit ka man, wala ka man sakit, may hirap ka man, mayaman ka man, kailangan i-preach natin ang salita ng Diyos. Amen? Non-optional po ang pag-preach ng salita ng Diyos. Number 3 na kanyang tagubilin is patiently correct, rebuke, and encourage. So, kailangan nating maging matiyaga sa pagko-correct. Bakit? Dahil talagang may mahirap i-correct. Kaya sabi niya, patiently, magtiyaga ka, mag-correct, mag-rebuke, magsuway, at mag-encourage. So, we really need patience sa lahat ng tao. Amen? O baka hanggang ngayon kayo pa ang pinagpapasensyahan. Hopefully, hindi na po. Tayo na po yung nagpapasensya. Amen? Mas maganda po yung lugar na tayo ang nagpapasensya kesa yung pinagpapasensyahan. Amen po ba? Kaway-kaway naman dyan. So, in the middle of it, ng 2 at saka ng 5, yung 3 and 4, which is, meron siyang sinabi ditong mga kapanahunan na darating, kung ano yung mangyayari. So, tignan po natin, may 3 po. For a time is coming when people will no longer listen to the sound and wholesome teaching. May mga tao nang hindi na makikinig sa mga maganda at tamang katuruan. So, or mawawalan ng gana. Kaya makikita po natin dito sa Europe po, siguro, kinikwento ko, mga around 200 tayo na mga Christian. Pero tuwing mga online services po natin, 50 ang average, napipilitan pa, and then hanggang 70. Malagad lang tayo umabot ng 80, pero nasa 200 po tayo, pero bakit ko konti? Hopefully, hindi po tayo kasama dito for a time is coming when people will no longer listen to the sound and wholesome teaching. Nakakalungkot naman po, di po ba? Hopefully, hindi kayo kasama doon. And, isang senior rin po, ayun na makikita po natin na ibinigay po dito sa ating kapanahunan na darating,
They will follow their own desire and will look for teacher who will tell them whatever their itching ears wants to hear. Oh, sa dami ng mga nagtuturo ngayon, talaga namang kukontrahin mo ang pastor mo dahil sa narinig mo sa ibang teaching. Pakinggan mo muna yung sinasabi ng pastor mo. Hanggang nasa Biblia po ito, please listen to it. Amen? Huwag na po tayong magganap ng ibang katuruan para hindi po tayo naguguluhan. Amen po. At marami na rin pong mga magagaling na tagapagturo natin sa ating mga churches. So, mabubusog na po kayo. So, i-minimize na po yung pakikinig nyo sa mga pastor na lang po natin. Sa ngayon, po. Amen? Pero kung kaya mo makinig ng marami at hindi ka naiinip, so go on. Pero I suggest na i-limit muna sa mga pastor mo, sa mga pastor ng Christ in you, ang pakikinig ng katuruan para hindi na po tayo nalilito. So, susunod na makikita po na natin sa kapanahunan na darating, which is I do believe na sa kapanahunan na po natin, itong mga sinasabing ito ng 3 and 4 ng chapter 2 ng 2 Timothy, na number 3, they will reject the truth and chase other myths. So, mapapaniwalan pa daw nila yung mga sabi-sabi kesa dun sa sinasabi ng salita. So, hanggang ngayon po, may tumitingin ng horoscope. Hanggang ngayon ay may mga sabi ni lolo ko na sinabi daw ng lolo niya na wala naman po sa Biblia. If wala sa prinsipyo ng salita ng Diyos ang tinuro po sa atin, i-reject na po natin yan. Amen. And number 4 na kanyang tagubilin kay Timothy, you should keep a clear mind in every situation. Importante po yung malinaw yung pag-iisip po natin habang tayo naglilingkod sa Diyos. Kaya nga, we don't entertain negativity, we don't entertain false teaching, false prophecy, lahat ng mga false. Please, i-clear niyo yung mind niya. Magkaroon po na tayo ng focus sa Panginoon. At bawasan po natin yung mga media intake po natin. Bagkus dagdagan natin yung word intake natin, yung salita ng Diyos. Amen? And number 5 is, don't be afraid of suffering for the Lord. Don't be afraid, afraid of suffering for the Lord. Lahat po tayo magsasuffer, pero ang tanong, bakit ka nagsasuffer? Dahil sa maling desisyon mo, maling desisyon ng ibang tao, o sa maling desisyon ng mga politician, o talagang ikaw mismo ang gumawa ng mali, kaya nagsasuffer ka. Pero kung nagsasuffer ka dahil sa paglilingkod mo kay Lord, then nasa good company po tayo. I hope, kung tayo man ay nagigipit dahil sobrang pagtulong mo, dahil sobrang pagkakalo mo, that's a good suffering. God will honor you. Amen? So, number 6 po, work at telling others the good news. So, maganda palang nagtatrabaho tayo, nag-strategize po tayo, nag-work tayo para ang salita ng Diyos ay may kalat. Amen? And now, last but not the least, fully carry out the ministry God has given you. So, fully carry out the ministry God has given you. See, hindi po kami ang nagbigay ng ministeryo nyo o ng inyong mga minister, children, women's, couples man yan, children man yan. Si Lord po ang nagbigay. So, anong sabi ng salita ng Diyos? Fully carry out the ministry God has given you. Hindi si pastor ang nagbigay niyan. Si God. Kaya pangalagaan po natin yan. Amen? God bless you po. Hope I have reminded you at magbalik po tayo dun sa paglilingkod sa Panginoon ng tunay. Nandun po yung apoy sa ating mga puso. Huwag tayong manlamig. Amen? Kundi kawawa yung mga nasa paligid natin. Yung hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kung tayo manlalamig. God bless you all po. Hope you have learned.